Pangakong digital pero ang katotohanan, analog pa rin. Sa pagtatalakay na ito, titingnan natin kung bakit ganun kalaki ang agwat sa pagitan ng mga magagandang plano at ng totoong nangyari sa loob ng Department of Education dito sa Pilipinas. Okay, para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang problema, mahalagang pakinggan muna natin ang naging pananaw para sa teknolohiya galing mismo sa opisyal na namuno noon sa Department of Education. Ang linaw, di ba? Ito raw ang sandata nila laban sa korupsyon. Kapag naging digital na lahat, wala nang puwang para sa mga transaksyon sa ilalim ng mesa. Yan ang binitawang salita niya bilang bisipresidente. Isang pangako ng malinis na pamamahala. Ang ganda pakinggan, no? Pero ano ba talaga ang naging katotohanan ng malakihang tech program na pinamunuan niya sa DepEd? 2 taon lang bago niya sabihin yan? Yan ang aalamin natin. So, heto na. Para masagot yan, silipin natin yung official data galing mismo sa Commission on Audit tungkol sa performance ng Department of Education Computerization Program noong 2023. Tingnan niyo to. Sa P11.36 billion na budget para sa ICT, 19% lang ang nagamit. Grabe, di ba? Ibig sabihin, mahigit 9 bilyong piso na para sana sa mga computer ng mga estudyante at guro, hindi nagastos sa taon na yun. Pero heto talaga yung pinakanakakagulat sa lahat. Ayon sa report ng COA, ang accomplishment rate para sa flagship computerization program ng DepEd noong 2023 ay 0%. Uulitin ko, 0%. So bakit daw sabi ng DepEd? Ang dahilan daw kasi inuuna nila yung pondo from 2022, nagkaroon din daw ng mga delay sa procurement, mga issue sa pagpirma ng kontrata at mga kailangang legal review. At para mas maintindihan natin yung konteksto ng mga pagkakabigong ito, kailangan nating balikan yung isang malaking eskandalo na nangyari bago pa yan. Yung issue sa mga laptop noong 2021. So ito yung mga detalye. Bawat laptop, 58,300, pero luma na pala ang processor. At dahil sa presyo, imbes na makakuha sana ng 68,500 na laptops, halos 40,000 lang ang nabili. Tinatayang halos 1 billion piso raw ang sobrang ibinayad ng gobyerno. Tapos, may kwento pa tungkol sa bidding process noong 2023. Ayon sa isang mababata, may mga bidder daw na bumagsak na sa technical requirements sa unang try. Pero, nung nagka-rebid, sila pa rin ang sumali. At this time, nanalo na sila. Medyo nakapagtataka, di ba? Grabe yung naging comparison dito sa isang analysis. Sabi nila, ang sitwasyon daw ay parang kumuha ka ng isang mandurukot para magbantay ng kaban ng yaman, tapos pinanood mo siyang magbigay ng seminar tungkol sa security. Okay, so ano ngayon ang epekto ng lahat ng ito? Wag na muna nating pag-usapan yung mga bilyon-bilyong piso. Ang totoong tanong, anong naging epekto nito sa loob ng classroom? Ito ang naging resulta sa mga classroom natin. Para sa bawat 30 guro, iisa lang ang computer. Imagine yon, paano ka magtuturo niyan? Paano matututo ang mga estudyante? At hindi lang yan sabi-sabi ha, kinumpirma yan mismo ng isang direktor ng DepEd. At dahil dyan, sabi ng isang mambabatas, naging imposible na raw ang e-learning. Dito natin nakikita, di ba, yung mga numero at problema sa budget nagiging totoong hadlang para sa edukasyon ng mga bata. Siyempre, para maging fair, pakinggan naman natin yung side ng DepEd. Ano ba ang paliwanag nila at meron ba silang ginawa para ayusin to? So ang depensa nila, reasonable lang daw yung mga delay at parte raw yun ang proseso. Yung pondo naman daw, obligated na, meaning nakatabi na para sa proyekto kahit hindi pa aktwal na nagagastos. At inuuna lang daw talaga nila yung 2022 budget. At to be fair, may mga ginawa naman silang hakbang. Makikita natin dito, noong 2023, nagsimula sila ng legal na aksyon at sumunod sa utos ng Ombudsman. Pagsapit ng 2024, naglabas sila ng mga bagong guidelines. At sa ilalim ng bagong leadership, may pangako ng tuloy-tuloy na reforma hanggang 2025. So ngayon, ilagay natin side by side yung mga sinabi at yung totoong nangyari. Dito natin makikita yung buong picture. Tingnan nyo to. Sa isang banda, yung mga pangako ng 2025, seamless at transparent daw, sandata laban sa korupsyon. Pero sa kabilang banda, yung record ng 2023, may questionable bidding, may 1 billion peso overpayment scandal, zero accomplishment, at 9 billion na hindi nagastos. Ang layo ng agwat, di ba?
At dito, bumabalik tayo sa pinakaunang quote, ngayong nakita na natin lahat ng datos. Pakinggan natin ulit to. Iba na yung dating at bigat ng mga salita, no? Kaya, ang tanong na iiwan natin sa inyo ay ito. Kapag ganito kalaki ang agwat ng sinasabi at ng totoong nangyayari, ano na nga ba ang tunay na sukatan ng pananagutan?